Ang lalawigan ng Romblon ay isang magandang destinasyon para sa mga naghahanap ng mga natural na atraksyon. Subalit sa kabila ng magandang lugar ng Romblon ay may isang lihim na kwento tungkol sa mag-inang may kakaibang pataba sa kanilang taniman. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Maharlika Horror Stories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Justin. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay ang palaging ikinakwento sa akin ng aking Lola Nelia tungkol sa kamag-anak namin na may kakaibang pataba sa taniman ng kalamansi. Ayon pa sa aking Lola Nelia, taong 1987 ay nasa 37 taon lamang siya at 2 na ang kanyang anak, ang aking ama at ang nakakatandang kapatid nito na maagang namatay dahil di umano sa kagagawan ng kapatid ng lola na si Lola Cedes. Simple at payak lamang ang pamumuhay noon ng pamilya ni Lola Cedes at uniko iho nitong si Badong kung kaya't labis ang atensyon at pagmamahal nila rito. May lupain ding namana ang Lola Cedes kung kaya't ito ay kanilang sinaka at tinanaman nila ng mga kalamansi upang mapagkukunan ng kanilang pang-araw-araw. Ay, nako Cedes, ang papayat ng ating mga itinanim na puno ng mga kalamansi. Baka hindi ka agad mamunga eh. Kaya nga Felipe, sayang naman. Ang mahal pa naman ng bilhin ngayon ng mga parokyano sa palengke. Siguro, mas maganda putulin na lang natin at palitan ng mga puno ng saging. Baka mas mainam pa yon. Hay nako, hayaan mo na lang yung mga yan. Kulang lang yan sa pataba. Kung sa bagay, sayang din naman kung puputulin. Malapit na sigurong mamunga. Kaya nga Felipe, hayaan mo. Maghahanap tayo ng mga pataba. Para riyan, nang sa ganun ay gumanda at dumami ang mga bunga. Sige, mas maganda pa siguro. Yayain ko na lang yung mga anak natin na pumunta sa bundok at manghuli ng mga ligaw na hayop. Mas magandang plano yan. Kaysa naman pag-initin mo pa ang mga itinanim nating mga kalamansi. O siya, puntahan mo na mga anak mo at baka magbago na naman ang desisyon mo. Kaagad namang tumayo si Mang Felipe at umuwi ng bahay upang yayain si Badong na manghuli ng mga ligaw na hayop sa gubat. Habang binabaybay ni Mang Felipe ang daan pauwi, ay hindi inaasahan na makasalubong nito si Lola Nelia, ang nakatatandang kapatid ni Lola Cedes. Nais niya itong iwasan dahil simulat sa pulpa lang ay mainit na ang dugo nito sa kanila dahil sa inggit nito simula nang mapamanahan ang asawa niya ng malaking lupa mula sa mga magulang nito. Oy, nandito ang hilaw kong bayaw. Asan ang alibugha kong kapatid? Nelia, wala kaming ginawang kasalanan sa iyo ha. Bakit ba ganyan ka kung magalit maging sa iyong kapatid? Bakit? Hindi ba't sakim kayo? Pareho ng gahaman kong kapatid. Hindi kami gahaman, Nelia. At hindi kami nang agrabyado sa iyo. Kung hindi kayo gahaman, bakit hindi nyo ipaubaya ang lupang tinaniman nyo ng mga kalamansi? Si Cedes ang kausapin mo, Nelia, tungkol sa bagay na yan. At isa pa, sa pagkakaalam ko, ipinamana na yon ng inyong mga magulang. Salita lamang yun ng mga magulang namin. Pero ako may hawak ng titulo ng aming mga lupain. Kaya dapat lamang na ako makinabang ng lupain yon. Nelia, nakikiusap ako. Sinabi ko nang si Cedes ang kausapin mo tungkol sa ganyang bagay. Mas mabuti pang mauna na ako sa'yo. Mas mabuti pa kang lumayas ka na sa harapan ko at naalibad-barad lang ako sa pagbumukha mo. Ang lakas-lakas ng boses mo. Nakakaya sa mga kapitbahay oh. Ikaw kung hindi ka lang talaga kapatid ng asawa ko, matagal na talagang... Ay nako, alam mo ate... Wag na wag mo akong matatawag na ate Felipe dahil hindi kita kaano-ano. Ay, o sige na nga.
Dahil yung sungit na lang itatawag ko sa'yo. Bakit ba hindi mo mapigilan na lang laging magsirkos yung mga mata mo kapag nakikita ko? Alam kong kita ko eh, kaya dapat maganda rin pakikitungo mo sa tulad ko. Pawalang galang na po ha. Gustuhin ko mang makipagkwentuhan pa sila matagal. Meron pa akong mas importanteng gagawin. Hahanapin ko pa ang pamangkin niyong kasing cute ko rin. Anong cute? Baka cute. Mabuti pa nga dumayas ka na sa harapan ko. At baka hindi kita matimpi at mahampalos kita ng hawak kong balde. Kapal nitong magpiling cute-cute kulubot na ang pagmumuka. Nagpatuloy na lamang si Mang Felipe sa paglalakad pauwi sa kanilang bahay habang natatawa dahil umusok na naman ang ilong ni Nelia. Pagdating niya sa bahay, ay nadatnan niya si Badong na abala sa pagpapakain ng alaga nitong manok, kaya kaagad niya itong nilapitan. Badong, anak, gusto mo bang sumama sa akin ngayon? Po, isan po tayo pupunta, Itay? Sa kabundukan, anak. Manguhuli tayo ng mga ligaw na hayop. Talaga, Itay? Ayos! Tara na po! Ay, nako anak. Pag usapang kabundukan at panguhuli ng mga ligaw na hayop, mas mabilis ka pa sa alas 4. Ang tamad-tamad mo naman magdala ng mga nahuli natin. Wag mo na akong sumbatan pa, Itay. Alam mo namang hindi ako pwedeng mapagod ng sobre eh. Oh, bakit naman hindi ka pwedeng mapagod, Aber? Siyempre, Tay. Sayang ang kapugian ko kung mapapagod ng sobra, di ba? Ay, manang-mana ka nga sa akin. May konting hangin sa katawan, ano? Okay lang na mahangin ni Tay. Basta wag lang malakas sa putok. Nalintikan. Ang dami mong alam, bata ka. Sige na, ihanda mo na yung mga dadalhin natin. Aalis na tayo. Masusunod po, Boss Amo, Itay. Ay, nako kang bata ka. Mabuti na lang at hindi kita kasama kanina nang makaharap ko ang tita Nelia mo. Dahil sigurado ako, sa kapilyuhan mong yan, baka malaglagan nyo ng matres. Bakit, Tay? Nagkausap kayo ng tita Nelia. Mabuti po't hindi kayo inaway o pinagtatalakan nun. Nako, tumpak ang mga sinabi mo, anak. Talagang pati ikaw, kilalang kilala mo ang tita Nelia mo. Siyempre, Tay. Malayo pa lang yun. Nakabusangot ng pagmumuka na parang pato. Anak, tama na yan ha. Kahit ganun ang pag-uugali ng tia Nelia mo, irespeto pa rin natin dahil hindi iba sa atin yon. Opo, Tay. Pasensya na po, medyo nainis lang kasi ako kay Tia Nelia dahil palagi na lang kayo inaaway ni Inay. Hayaan mo na lang ang tia Nelia mo, anak. Basta huwag tayo magtatanim ng galit o sama ng loob sa kanya, ha? Mabuti pa umalis na tayo nang makarami tayo ng mauhuli. Ayos po, Itay. Ito po pala yung sipat nyo, Tay. At ako naman bahala sa pana. Kaagad na nga binaybay ni Mang Felipe ang daan patungo sa kabundukan kung saan masukal at nagtataasan ng mga puno. Tay, pwede po bang ikaw na lang magbitbit ng pana? Medyo pinagpapawisin ng pogi mong anak eh. Nako, pogi raw. Kamo, pagod ka na. Dahilan mo pa itsura mo parang nasunog ng araw. Wala kang ikakapogi dyan, anak. Tanggapin mo na. Ang Itay naman, sakit makapagsalita. Magkabuka lang naman tayo ah. Shh. Huwag ka maingay, anak. Halika. Tago ka sa malaking bato. Ha? Bakit, Tay? May bayawak, anak. Nandun sa malaking puno. Akong bahala, Tay. Akin yung pana. Aasintahin ko po. Sigurado kang matatamaan mo ha. Kasi sayang, medyo duling ka pa naman, anak. Ang Itay naman, nagagawa pang magbiro. Seryoso nga ako. O siya, ito ng pana, anak. Patamahan mo ha. Para naman makapag-ulam tayo ng ginataang bayawak. Oo naman, Tay. Basta ikaw magluto ha. Shh, huwag ka muna magsalita. Hindi mo pa nga napapatabaan ng pana mo eh. Sa isang iglap ay pinakawalan ni Badong ang pana at inasinta ang bayawak.
Nako, kamuntikan lang, tay. Anong kabuntikan? Hindi mo lang tinamaan maski ang puno eh. Inasinta ko naman, tay. Kaya lang mahangin kaya natangay ang pana. Ang dami mo pang palusot eh. Sabi ko na nga may pagkaduling ka. Ang itay naman, di naman ako duling ah. Siguro hindi para sa atin yun. Saka medyo naawa lang ako kaya sinadya kong hindi patamaan. Tara na nga. Baka magkaroon pa ng ipo-ipo sa lakas ng hangin dito eh. Pabirong sambit ni Mang Felipe at nagpatuloy na sila sa pagpasok sa kaloob-looban ng kagubatan. Tay, mukhang layo na po natin. Nasa pusod na po yata tayo ng gubat. Mas maganda dito anak. Tiyak akong maraming mga ligaw na hayop dito. Siguro nga po, itay. Dahil marami akong mga naririnig na huni ng mga ibon at mga ingay sa paligid. Basta siguraduhin mo na ha. Para naman hindi tayo lugi sa pagod natin. O naman po, tay. Ensayo lang yung kanina. Pero ngayon, sisiguraduhin ko na talaga. Di sige, sabi mo eh. Sarili mo lang din naman ang niloloko mo. Basta ako, hindi lang practice yung nangyari kanina. Oops! Huwag ka munang tumawa, tay. Baka nakakalimutan mo. Si Badong to. Ang pogi mong anak. Nako, pati ba naman dito sa gitna ng kagubatan malakas pa rin ang hangin. O siya, maghanap na nga lang tayo ng mga ligaw na hayop. Nagpatuloy pa nga sa paghahanap si Mang Felipe ng mga ligaw na hayop hanggang sa hindi nila namamalayan na mas napalayo na sila. Tay, saglit lang po ha. Pahinga na muna tayo. Kanina pa tayo naglalakad eh. Oo nga anak. Ang hirap naman ito. Mukhang malas ara tayo ngayon ah. Ayos lang po yan, tay. Mahaba-haba pa naman ang oras. Kung sa bagay, mag-aalas 4 pa lang naman. Kaya posibleng hindi tayo makahuli kahit isa man lang. Huwag kang mag-alala, tay. Pag may nakita tayo, talagang sisiguraduhin kong matatamaan ko po. Mas maganda siguro anak, lumipat tayo sa kabilang bundok dahil bibihirang mapuntahan doon ng mga ngaso. Kaya paniguradong maraming mga ligaw na hayop doon. Yung sinasabi mong kabilang bundok ba tay yung malapit sa lupa natin? Kung saan yung taniman natin ng mga kalamansi? Tama ka anak. Tara na. Bumalik na tayo sa dinaanan natin. Di ho ba tay, iniiwasan ang bundok na yon dahil may mga sabi-sabi na marami ng mga ngahoy at mga ngaso ang hindi nakakabalik pa ng buhay dahil sa bundok na yon. Ano ka ba anak? Sabi-sabi lang yon. Hindi mo naman nakita ng harapan at kung ano pang totoong nangyari. Pero tay, hindi ko maiwasan na matakot. Lalo pat anong oras na baka may aswang doon. Tandaan mo anak, walang aswang na aatake sa'yo. Lalo na tinig ang araw. At isa pa, may mga armas naman tayong dala na mga gamit natin pang depensa sa ating mga sarili. Di mo naman ako maintindihan, tay. Ang akin lang po, hindi sila katulad natin. Kaya wala tayong laban sa kanila lalo't malapit ng gumabi. Nako, alam ko yung mga palusot mo eh. Naunahan ka lang ng takot. O siya, mas mabuti pang umuwi na lang tayo at bukas tayo makakaso doon na mas maaga. Para naman wala ka ng maraming mga palusot sa akin. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, tay, kanina pa eh. Ay, pilyong bata ka talaga. Halika na nga, umuwi na tayo sa bahay. Kaagad namang binaybay ni Mang Felipe ang daan pauwi sa kanila. Masaya naman si Badong at pasipol-sipol pa. Subalit ang hindi alam ng mag-ama na may nalalapit na palang trahedya sa kanila. Oh, Felipe, ang aga nyo pa yatang nakauwi ha. Minalas kami si Edis eh. Walang huli. Kaya abuwi na lang kami at bukas na lang namin itutuloy ng anak mo ang pangangaso. Ay, walang problema. May ulam pa naman tayo panghapunan natin ngayon. Sabi ko na sa'yo, tay. Kaya ayos lang pala na hindi ko napatamaan yung bayawak kanina. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mo yun practice, talagang naduling ka. Kaya sumablay sa pag-asinta. Nako,
Mag-aaway pa kayong dalawa dyan. Saan pa ba magmamana yung anak mo? Ayan, kaya sobrang pilyo. At maraming dahilan yung anak mo. Dahil ipinagtatanggol mo pa. Ay nako, ang hirap pag isa lang ang anak mo at lalaki pa. Wala tuloy akong kakampi. Aba, Felipe, huwag mo akong paparinggan ng ganyan. Alam ko kung ano nasa isip mo. Ah, ano naman, balay mo, makabuo pa tayo kahit isa pa. Tatawa-tawa ka pa rin. Hoy, Felipe, operada na ako. Kaya imposibleng magkaanak pa ako. Nakatali na. Mabuti pa magluto na ako ng ulam natin sa hapunan. Alam ko na bang naitali na yung matres mo eh. Pero ang sa akin lang mapasaya kita dahil ganyan kita kamahal. Mahal pala. Oh, eto sa'yo. Aray ko. Bakit mo ko pinatukan na malakas? Para matauhan ka na sa mga pinagsasabi mo. Ikaw umiiral na naman yung kalibugan mo. Hindi ka na nahiya dyan sa anak mo. Wala yun. Alam mo naman itong anak mo na nagbibiro lang ako eh. Biro-biro. Pero kung naging marupok ako, di sumaya ka at naging matagumpay ka. Mabuti pa, doon na muna kayo ng anak mo at mag-aasikaso na ako ng hapunan natin. Oo nga po, Itay. Mas mabuti pang turuan mo po ako gumamit ng pana para bukas wala nang kawala sa akin ang asintahin ko. Ay, mabuti pa nga anak. Pero mas maganda gagawan din kita ng tirador para may pagpipilian ka kung sakali. Ayos! Sige po, Tay. Panghuli ko lang din ng mga ibon. Oo naman anak. Baka hindi lang ibon ang mahuhuli mo, kundi pati na rin aswang. Ang Itay talaga. Malakas manakot eh. Hayaan mo ng Itay mo anak. Nakikipagbiruan lang naman ako sa inyo ng inay mo. Bakit po, Tay? Aalis po ba kayo? Hindi naman anak. Pero kung sakali mang mawala na ako sa mundo, mananatili pa rin siya yung mga alaala, ang mga ganitong pangyayari. Ang pangit yun namang magbiro, Tay. Para kayong namamaalam na eh. Hindi naman sa ganon anak. Ang sa akin lang naman habang may pagkakataon pa at panahon pa, dapat lubusin na natin. Dapat mas iparamdam pa natin sa mga mahal natin sa buhay kung gaano natin sila kamahal. Kaya pala kayo mapangasar sa amin ni Inay. Mahal na mahal ko po kayo, Itay. Kayo ni Inay. Sambit ni Badong kay Mang Felipe at mahigpit niya itong niyakap. Napaluha naman si Mang Felipe dahil sa bigat na nararamdaman. Hay, nako tong mag-ama ang lalakas ng trip sa buhay. Kanina lang para kayong aso at pusa dahil hindi kayo magkaintindihan. Pero ngayon, yakapan naman at may paluha pang nalalaman. Mahal naman, hayaan mo na. Wala kailangan makisama sa anak mo Ang Itay talaga Anong pakisama kung hindi dahil sa mga makaantig mo mga sinabi, di sana hindi ako nadala ng emosyon ko at napaiyak. Wag nang magdahilan pa. Hindi natin kailangan mag-away dahil nagyakapan na tayo, di ba? Ang nanay mo na lang sisihin natin dahil paka-elemera sa mga nararamdaman natin. Hay nako, kayong mag-ama talaga. Ang dami nyo pang alam ng mga kalokohan. Halina nga kayo, kakain na tayo ng hapunan. Ayos, kainan na. Paniguradong masarap na hapunan to. Naya ng ulam? Tuyo. Ha? Seryoso po ba, Inay? Oo naman. Alangan namang magbiro pa ako. Tuyo na nga lang ang ulam. Sabi na kasi sa'yo Asintahin mo na maayos ang pagpana, di sana ginataang bayawak sana ulam natin ngayon. Hayaan mo na, Tay. Masarap naman po ang tuyo. Isa pa, kahit pa paano, nakaligtas ako ng isa pang buhay. Ay, naku kang bata ka. Ang galing mo talagang magpalusot. Nako, huwag ka na magtaka pa dahil pareho lang naman kayong mag-ama. O siya, halina kayo at kumain na tayo. Sumunod naman sila Mang Felipe patungo sa kusina upang kumain na ng hapunan.
Felipe, maiba ako. Nag-aalala ako sa mga tanim natin mga kalamansi dahil ang papayat, sayang. Sayang kasi malapit ng mamunga. Ay siguro, mas magandang maglagay tayo ng mga pataba nang sa ganun ay mamunga ng mabuti. Ano kayang magandang gamiting pataba para naman hindi masayang ang mga itinanim natin? Di bali bukas, tutungo kami sa kabilang bundok para manghuli ng mga ligaw na hayop. Maghahanap na lang kami ng mga ligaw na prutas o kahit na ano pwedeng ibenta para makabili tayo ng pataba sa mga tanim natin. Saang bundok bang tinutukoy mo? Ibang bundok malapit sa mga taniman natin ng mga kalamansi? Oo, sigurado ako maraming mga ligaw na hayop doon at mga prutas na makukuha dahil hindi ganong napupuntahan ng mga kababaryo natin. Talagang hindi napupuntahan dahil iniiwasan. Diba sabi-sabi na marami ng mga hindi nakakabalik ng buhay dahil umano sa mga engkanto o di kay kagagawa ng mga aswang. Ay nako, Sedes. Tulad ka talaga ng anak mo. Tinatakot ang sarili. Hindi naman si tinatakot, Felipe. Pero baka nga totoong may mga engkanto doon o mga aswang. Maaga kaming tutungo doon ng anak mo. Kaya siguradong walang aswang. Dahil tirik ang araw at isa pa para hindi ka na mag-alala. Panadalhin ko na rin ang asin ng anak mo para pangontra sa mga engkantong sinasabi mo. Siguro naman, mapapalagay na ang loob mo dyan at papayagan mo na kami. Sige, basta ba't ipangako mo na hindi mo pababayaan ang anak natin at walang masamang mangyayari sa inyo? Oo naman, mahal. Walang mangyayaring masama sa amin. Pero sa iyo ngayon, Ay nako, Felipe. Hanggang dito ba naman sa pagkain dala mo pa rin yung kapilyuhan mo. Hayaan mo na. Abay, di baling tuyo ang ulam. Basta tingin ko sa'yo'y masarap na morkon. Tumigil ka na riyan. Talaga mapapatukan na naman kita. Eto naman, hindi naman biro. Naglalambing lang naman ng pogi mong asawa Sus, nagdadrama na naman tong bulating to. Bulate pala. Abay baka pag wala na ako, hahanap-hanapin mo ang pag-ibig kong ito. Ay, ang drama talaga ng itay mo, Badong. Kaya nga po, inay. Kanina pa yung ganyan Akala mo mawawala Hay nako, hindi yan mawawala, kundi may magwawala. Tumatawa pa kayong dalawa Nako, pag ako talaga magkaroon ng anak na babae, hindi nyo na ako mapagtutulungan. Imposible na po yan, tay, dahil wala nang susunod pa sa akin. Di nga po, sa takot mo ng masisaryan si inay, ay pinaputol mo na rin yung matres niya. Malay mo diba? Walang imposible sa himala. Himala ka dyan, Felipe. Mabuti pang tapusin nyo ng paghapunan. Narinig mo ang nanay mo, Badong? Bilisan na raw natin at gagawa pa tayo ng tirador mo. Opo, itay. Basta turuan nyo din ako gumamit ng mabuti sa pana po Ay, walang problema sa duling kong anak. Basta ikaw. Andyan na naman kayo sa duling Seryoso nga po ko, itay. Hoy, bilisin nyo na kumain. Andyan na naman kayo mag-ama Natapos ang araw na yun, na puro kulitan ng mag-ama, lalong-lalo na si Mang Felipe, na tila ba namamaalam na sa kanyang mag-ina. Kahit siya'y napapansin niya ang pagiging pilyo at makulit niya sa asawa at anak niya, na para bang mawawala siya ng matagal sa mga ito. Subalit inisip na lang ni Mang Felipe na baka nasabik na lang siyang makapagkwentuhan at makipagbiruan sa mga ito, kung kaya't binaliwala na lang niya at mas tinuon na lang niya ang sarili sa pagmamasid sa buong paligid. Baka sakaling may makita silang ligaw na hayop. Tay, bakit parang kanina po kayong tahimik dyan? Wala naman, anak. Nakikiramdam kasi ako sa paligid baka may mga ligaw na hayop. Po, paakyat pa lang naman tayo ng bundok Ganun talaga, anak. Dapat paakyat pa lang. Alerto na kaagad tayo para hindi tayo maunahan at hindi makatakbo. Ganun po pala, itay. Akala ko kasi may problema kayo dahil malalim yata iniisip ninyo. Problema? Nako!
Problema ang mamumroblema sa akin, anak. Ang totoo, iniisip ko baka pag may makitang hayop ka na naman mag-practice ka ulit. Ang Itay talaga puro kalokohan. Pero salamat tay kasi dahil sa mga biro mo, hindi ako nakakaramdam ng kalungkutan. At gumaganda ang araw ko dahil sa mga patawa niyo po. Shh! Huwag kang maingay anak. May baboy mo dun San banda Itay? Ako nang aasinta ng pana. Ayun anak, nanginginain. Malapit sa masukal na talahiban. Nakikita ko na nga po Itay. Saglit lang po, aasintahin ko lang. Lapitan mo ng konti anak, pero dahan-dahan lang Baka maramdaman ka. Opo Itay, basta pag hindi ko napatamaan, tirahin mo na rin po ng inyong sibat. Bilisan mo na anak, at baka makawala pa. Tay, tamaan ko po sa bandang tiyan, pero tumakbo pa rin po. Tara, habulin natin anak. Saan ba pumunta? Pumasok po Itay sa kakahuyan. Doon po malapit sa may masukal na talahiban. Bilisan natin anak. Maabutan pa natin. Mabilis na pinasok ni Mang Felipe ang masukal na kakahuyan kung saan doon ang direksyon ng baboy ramo. Itay, nandun po yung baboy ramo malapit sa malaking puno. Huwag ka munang maingay anak. Aasintahin ko ng sibat. Naku, Tay, dumaplis. Tumakbong baboy ramo. Habulin natin anak. Hindi yan makakatakas pa. Opo Itay. Pagkakuha ni Mang Felipe ng sibat, ay mabilis din nilang pinasok ang makapal na kakahuyan upang hanapin ang nakawalang baboy ramo. Itay, napapalayo na po yata tayo. Sige lang anak, sigurado ako nasa paligid lang ang baboy ramo na ating ginahanap. Tama ka Itay. Yun Bilisan mo anak, panain mo na. Ayun Tay, nasa pulko po ulit. Napatama ako sa may leeg banda. Nako, mahina pagkasinta. Nakatakbo pa rin. Tara Itay, habulin natin, baka makalayo pa. Hinabol nga muli ng mag-ama ang baboy ramo. Subalit dahil sa paghabol nila sa baboy ramo, ay hindi nila namalayan na napalayo na sila at nasa pusod na sila ng gubat kung saan doon nakatira ang gabunang aswang. Itay, naasinta ko ulit sa tiyan. Oo anak, natusok ko na sa leeg. Kaya siguradong ulam na ang isang ito. Saglit lang Itay. May hayop din ata dun sa unahan. May naririnig akong kaluskus at ingay ng kung anong nilalang. Sige anak, silipin mo muna at ako nang bahala dito sa huli natin. Tumango naman si Badong at kaagad na tinungo ang pinagmulan ng kaluskos. Subalit nang marating niya ang pinagmulan ng ingay, ay ganoon na lang ang takot niyang naramdaman. Hindi siya kaagad nakakilos dahil sa kanyang nasaksihan. Pakiramdam niya'y binuhusan siya ng malamig na tubig. Pinagpawisan na rin siya ng sobrang lamig at para siyang tatakasan ng ulirat. Nang mahimasmasan siya, ay buong lakas siyang sumigaw para palapitin ang kanyang ama. Itay! Hali kayo! May kung anong nilalangan nandito! Bakit anak? Ano yon? May problema ba? Anong nilalang yun Itay? Bakit parang kakaibang hayop? Sigbin anak. Yan ang sigbin na alaga ng aswang. Ibig sabihin Tay, may aswang dito sa bundok na ito? Hindi ako sigurado. Pero pagkakaalam ko, ang sigbin ay alaga ng mga aswang. Huwag kang maingay o gumalaw dahil baka maramdaman tayo ng nilalang na yan. Natatakot ako Itay. Ano pong gagawin ko? Dahan-dahan ka lang sa paglalakad anak. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka ng mabilis Opo Itay, masusunod po. Dahan-dahan ngang naglakad ng paatras ang mag-ama. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatapak si Badong ng tuyong sanga ng kahoy, dahilan upang makalikha siya ng malakas na ingay at tuluyang maramdaman ng sigbin ang kanilang presensya. Takbo anak! Bilisan mo! Ayoko po Tay.
Paano ka? Sa isang iglap ay kaagad na inatake sila ng sigbin. Nakalmot nito at nakagat si Badong, kung kaya ubod ng lakas na tinadyakan ni Mang Felipe ang nilalang. Itay! Tulong po! Ang laki na sugat ko! Tumakbo ka na, anak! Ako nang bahala sa nilalang na ito! Kaya mo ba yan, Itay? Nakakatakot ang itsura niyan. Huwag mo na ako isipin, anak. Ang importante makaligtas ka. Takbo na! Pero, Itay, halina po kayo! Unahin mo ang kaligtasan mo, anak. Huwag nang matigas ang ulo, tumakbo ka na! Itay! Itay! Sumama na po kayo sa akin! Malakas na sigaw ni Badong habang mabilis na tumatakbo. Kahit masakit ang kanyang katawan dahil sa mga sugat na tinamo, buhat sa kagat at kalmot ng sigbin, ay buong lakas pa rin siyang tumatakbo upang makalayo mula sa panganib. Halos mag-unahan naman ang pagpatak ng kanyang mga luha dahil sa paglayo niya sa kanyang ama. Isasama kita sa hukay! Sigaw ni Mang Felipe. Kahit malayo na si Badong, ay kitang-kita niya pa rin na naitarak ng sigbin ang mahahaba nitong kuko sa dibdib ng kanyang ama. Subalit, nagawa ring matapyas ni Mang Felipe ang ulo ng nilalang. Anak! Alagaan mo ang iyong inay! Mahal na mahal ko kayo! Sigaw nito kay Badong na nakangiti habang masaganang dumadaloy sa mga mata nito ang kanyang mga luha. Halos hindi naman makapagsalita si Badong dahil sa samot-saring nararamdaman, dagdagan pa ng pamamanhid ng kanyang buong katawan dahil sa kanyang mga sugat hanggang sa unti-unti nang dumidilim ang buo niyang paligid. Anak, mabuti naman at nagising ka na. Ano pong nangyari sa akin, inay? Nakita ka ni Mang Berto sa paanan daw ng bundok at walang malay tapos duguan. 2 araw kang walang malay, anak. Ano bang nangyari? Inay, nasaan ang itay? Nakita niyo po ba siya? Sinubukan namin siyang hanapin, anak. Pero hindi namin nakita dahil yung iba'y takot na tumungo sa pusod ng gubat sa kinakatakutang bundok. Ano bang nangyari, anak? Bakit ka duguan? Nasaan ang iyong itay? Inay, may umatake po sa akin ni Sigbin. Bago ko mawalan ng malay, nakita kong inundayan si itay sa puso ng halimaw na yon. Patay na po ang itay. Ibig sabihin pala, tayong 2 na lang, anak. Iniwan na tayo ng iyong ama. Oo nga, inay. Sobrang sakit naman nangyaring ito. Sandali lang, anak, ha? Ikukuha kita ng makakain mo. Baka nagugutom ka na. Opo, inay. Maraming salamat po. Ilang sandali lang at muling bumalik ang kanyang ina. Bit-bit ang dala nitong pagkain at maiinom. Oh, ito anak. Halika na, kumain ka na muna. Opo, inay. Lumapit ka dito, anak. Susubuan kita. Opo, inay. Nay, may iba ako. Pwede ba nating balikan si itay? Ay, anak. Gustuhin ko mang balikan ang itay mo. Pero natatakot ako. Baka tayo naman ang patayin ng nilalang na yon. Inay, gusto ko pong mailibing na maayos ang itay. At saka isa pa po, napatay din itay yung halimaw na yon. Kaya wala nang dahilan para matakot pa po kayo. Sigurado ka ba talaga, anak, na wala na ang halimaw na yun doon? Opo, inay. Kitang-kita ko. Natapisan ni itay ang ulo ng halimaw bago pa magdilim ang buo kong paligid at mawalan ng malay. Sige, anak. Pag magaling ka na, babalik tayo doon para mailibing natin na maayos ang iyong tay. Pero sekreto na nating dalawa at huwag mong sasabihin sa iba, lalong-lalo na si Tita Nelia mo. Opo, inay. Makakaasa po kayo. Lumipas ang mga araw at nanumbalik na ang lakas ni Badong
at unti-unti na rin gumagaling ang kanyang mga tinamong sugat sa katawan. Maganda umaga po, Nay. Ngayon na ba tayo aalis patungo sa bundok? 4 na araw pa lang, anak. Kaya mo na ba umakyat doon? Malakas ka na ba? Kaya ko na po, Inay. Magaling na po ako. Bumalik na ang lakas ko. Kaagad na tumayo si Badong at tumungo ng kusina at binuhat ang 2 container na may tubig upang ipakita sa kanyang ina na malakas na siya. Kahit siya medyo nagulat dahil hindi niya lubos maisip na sa ilang araw pa lang, bumalik na kaagad ang kanyang lakas at pakiramdam niya mas lalo pa siyang lumakas kumpara sa dati. Mabuti naman, anak, magaling ka na. Paano, Inay? Tutungo na ba tayo doon sa bundok? Sige, kumain ka na muna para naman malamnan na yung sikmura mo at mas makabawi ka. Diyan ka na muna. Kukuha lang ako ng pagkain mo sa kusina. Pagbalik ng inay ni Badong ay may dala na itong isang platong punong-puno ng kanin at isang mangkok ng sinabawang gulay. Ang dami naman ng sinandok mo, Inay. Mukha tuloy akong bibitayin na. Ubusin mo itong sinandok ko kung gusto mong tumungo tayo ngayon sa itay mo. Sige na nga po, para kay itay uubusin ko po yan. Tama yan, anak. Kahit wala na ang iyong ama, dapat positibo pa rin tayo, ha? Opo, Inay. Susundin ko po kung mga payo niyo ni itay. Maging ang kanyang mga habilin sa akin. Habilin? Anong bilin ba ng tatay mo sa'yo? Ano po, Inay? Sinabi po. Inay, sobrang sakit ng ulo ko. Anong nangyari sa'yo, anak? Ayos ka lang ba, ha? Inay, pwede bang humiga muna ako? Nahihilo ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Sige, anak. Humiga ka na muna dyan. Mamaya mo na lang kainin tong sinandok kong pagkain sa'yo. Opo, Inay. Inay, andyan na naman po. Sobrang sakit ng ulo ko. Aray, sobrang sakit, Inay. Anak, anong gagawin ko? Hihingi na ba ako ng tulong? Anong nararamdaman mo, anak? Saan ba masakit? Diyos ko, anong nangyayari sa'yo, anak? Halos mamuluktot si Badong sa sobrang sakit. Samantalang hindi alam ni Cedes kung ano ang gagawin sa kanyang anak. Ay, mabuti na lang nakatulog na ang anak ko. Mas magandang puntahan ko ang ate Nelia para makahiram na muna ako sa kanya ng manok para gawin kong tinola. Nang sa ganun, paggising ni Badong ay makahigop ito ng mainit na sinabawang manok. Cedes, bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Ate, pwede bang makahiram muna ng isang manok? Gusto ko sana lutuan si Badong ng tinola para naman makarami siya na makain. Ngayon nalapit-lapit ka sa akin dahil nawawala pa rin hanggang sa ngayon ang mahangin mo asawa. Isa pa, hindi mahihiram ang mga manok ko. Kung gusto mong makapagdala, bilhin mo. Akin ang bayad. Ate naman, hindi naman ako makikiusap sa'yo kung may pera akong pambili. Maawa ka naman kahit sa pamangkin mo. Hay nako, Cedes. Di ba sakim ka at maramot sa lupang ipinamana sa'yo nila itay na pinataniman mo kaagad ng mga kalamansi sa magaling mong asawa? Di ba? Dahil kahit alam mong kailangan ko rin. Hindi naman ako nagdadamot, ate. Talagang kailangan din namin ng lupang mapagpapatayuan ng sarili naming bahay. Mapagtatayuan lang pala ng bahay ang kailangan mo. Bakit pati ang lupang bakante tila naman yun ng mga kalamansi? Ate naman, syempre sa akin ipinamana nila ite ang lupang yun. Kaya malaya ako sa gusto kong gawin sa lupang minana ko. Yan ang malaki mong pagkakamali. Dahil ni minsan hindi mo ako iniisip. Hindi mo man lang ako pinagbigyan sa nais ko tapos ngayon pupunta-punta ka sa harapan ko at nagmamakaawa. Ate naman, alam mo namang doon lang din kami kumukuha ng aming pangangailangan. Lalo't ngayon wala pa si Felipe. Bakit? Patay na ba ang magaling mong asawa at hindi na nakauwi pa? Oo, ate. Wala na si Felipe. Sabi ni Badong, nakita niya yung inatake ng kung anong nilalang. Mabuti naman, nabawasan ng isa sa mga sagabal sa akin. Grabe ka naman, ate.
Talagang sa harapan ko pa sinabi mo mga bagay na ganyan. Na hindi ka man lang naawa sa sitwasyon namin. At hindi ka man lang nakiramay sa kapatid mong nagdadalamhati. Mas mabuti pang lumayas ka na dahil wala kang awa at tulong na makukuha sa akin. Sige ate, aalis na lang ako. Sana hindi ka usigin ng iyong konsensya dahil sa mga ginawa mo sa akin. Agad na ngang tumalikod si Cedes upang umuwi habang walang patid pa rin ang pag-iyak dahil sa sama ng loob at bigat na naramdaman dahil sa ginawa ng kanyang ate Nelia. Nay, ayos lang ba kayo? Bakit namumugto po ata mga mata nyo? Wala ito anak. Naalala ko lang ang itay mo. Kaya hindi ko mapigilan ng pag-iyak. Siya nga pala, mabutit gising ka na. Opo inay, kanin-kanina lang po. Alis na po ba tayo para hanapin si itay sa bundok? Kumain ka na muna anak bago tayo umalis. May sinabuang gulay akong sinandok. Pagtsagaan mo na lang muna ha. Hindi pa kasi ako nakakadiskarte ng masarap na ulam para sa'yo. Wala pong problema inay. Mas masarap nga pong gulay at pampalusog pa ng katawan. Sige na, kumain ka na muna dyan. Ihanda ko ng ating mga dadalhin. Opo inay. Basta pagkatapos ko po kumain, aalis na tayo ha. Oo naman. O siya, kumain ka na dyan. Nang matapos na ngang makakain si Badong, ay tumuloy na silang mag-ina patungong bundok kung saan nila hahanapin si Mang Felipe. Inay, dito po kami ni itay huling tumungo. Sige anak, maghiwalay na muna tayo para mas madali nating mahanap ang iyong ama. Opo inay, basta tawagin mo na lang din ako pag ikaw makakita kay itay. Sige anak, dito ako sa kaluwang direksyon. Doon ka naman sa kabila. Kaagad namang nagpatuloy sa paghahanap ang mag-ina. Wala silang inaksayang oras at masusing siniyasat ang bawat masukal na talahiban at nagtataasang mga kahoy. Maya-maya pa'y may naamoy na si Badong na amoy nabubulok at patay na hayop. Inay, dito po kayo. May amoy patay rito. Baka nandito lang si itay. Oo, papunta na ako dyan anak. Mabilis na lumapit ang ina sa kinaroroonan ni Badong. Yung amoy, inay, di ba nakakasulasok? Parang may nabubulok na patay na hayop. Sige anak, halugugin pa natin, baka ang itay mo na yan. Sana nga inay, mukhang na ubuhos ang ulan sa sobrang itim ng kalangitan ha. Bilisan pa natin ang paghahanap para hindi tayo maabutan ng ulan. Nagpatuloy pa nga sila sa paghahanap. Subalit hindi pa rin nila makita ang bangkay ng katawan ni Mang Felipe hanggang sa bumagsak na ang malakas na ulan. Badong anak, sumilong ka muna sa malalaking puno. Ako na muna magpapatuloy sa paghahanap sa iyong itay. Ayoko inay, nais kong makita na ang itay upang mabigyan natin ng maayos na libing. Pero anak, kagagaling mo lang, baka mapano ka niyan. Inay, unawain mo po ako. Kahit ngayon lang po, wag na po tayo magtalo. Kailangan natin mahanap agad ang itay. Baka matabunan o maanod pa po ng tubig. Hindi na nga sumagot si Cedes at hinayaan na lang ang gusto ng anak. Habang patuloy sa paghahanap sila Badong, ay bigla siyang nahulog sa maliit na hukay. Inay! Tulong! Anak! Nasaan ka? Hindi kita makita sa lakas ng buhos ng ulan. Andito ko inay sa hukay. Nahulog po ako. Bilisan mo inay. Baka malunod ako sa tubig. Andiyan na ako anak. Papunta na. Hindi na mapakali si Badong sa pag-aalala na baka matabunan siya doon sa hukay. Patuloy siya sa pagsipa hanggang sa bigla na lamang siyang may nasipa na matigas na bagay. Nararamdaman niya na may kung ano sa unahan pa ng hukay, kaya't dali-dali niyang inusisa at doon niya nakita ang bangkay ng kanyang itay. Inay! Inay! Magmadali po kayo! Si itay na po ito! Andito na ako anak! Halika! Iabot mo ang iyong kamay! Hihilain kita paakyat! Inay! Andito ang itay! Kaya para hindi natin mahanap-hanap dahil nahulog siya sa hukay. Saglit lang anak! Kukuha ko ng baging para itali sa iyong itay.
para maiahon natin na maayos. Nang mga oras na yon ay hindi umiyak si Badong at Sedes at mas inuna nila na mailabas ang katawan ni Mang Felipe. Kaagad namang naghanap ng baging si Sedes at nang makakuha na ito ay mabilis na bumalik sa kinaroroonan nila Badong at Mang Felipe. Badong anak, itali mo sa katawan ng iyong itay. Hihilain ko. Opo, inay. Kahit basang-basa at puro putik ang mag-ina, ay buong lakas nilang iniahon ang bangkay ni Mang Felipe. Anak, dito na lang natin ilibing sa bundok na ito ang iyong ama. Opo, inay. Nakakalungkot lang na wala na ang itay. Dalawa na lang tayo. Huwag ka nang umiyak, anak. Andito pa naman ako. Hinding-hindi kita iiwan. Sana lang hindi na kami nangaso ni itay. Sana buhay pa siya, inay. Anak, tanggapin na lang natin na talagang hanggang dito na lang ang binigay na buhay sa iyong ama. Huwag ka nang umiyak. Alam kong ayaw ng itay mo nakikita tayong ganito. Opo, inay. Nauunawaan ko po. Tayo na, anak. Ilibing na natin ang iyong itay. Dito na lang siguro malapit sa malaking puno ng akasya para madali natin matandaan kung sakaling bibisita tayo. Sige po, inay. Bilisan na po natin malapit ng dumilim. Pinagtulungan ng mag-ina ng mailibing na maayos si Mang Felipe at nang masigurong nabigyan na ito ng magandang libing ay kaagad na silang nagmadaling umuwi. Dahil sa sobrang pagod ay kaagad nang nagpahinga ang mag-ina pagdating sa bahay, subalit ganun na lang ang takot ni Celia nang marinig niya ang anak na nagsasalita habang nagdidiliryo. Badong, anak, gising! Gumising ka, anak! Inay, sobrang lamig po. Napakalamig po talaga. Saglit, anak. Naku. Diyos ko, sobrang init mo, anak. Ang taas ng lagnat mo. Inay, ang sakit ng ulo ko. Nangihina ako at nagugutom. Sige, anak, pupunasan kita para mabawasan ang init mo. Inay, sobrang sakit ng ulo ko. Aray, namamanhid ang buo kong katawan sa sakit. Ito, anak, pinupunasan na kita para mabawasan yung init mo. Inay, ang sakit ng tiyan ko. Nagugutom po ako. Sige, anak. Kukuha lang ako ng makakain mo, ha? Gusto ko karne, itay. Nagugutom po ako na sobra. Gulay lang ang mayroon tayo, anak. Ayoko ng gulay, inay. Gusto ko karne. Ha? Karne? Sige, anak. Gagawa ng paraan ng inay para makakain ka ng karne. Magluluto ang inay ng tinolang manok para naman maibsan ang gutom mo at makahigop ka rin ng mainit na sabaw. Mabilis na lumabas si Sedes ng kanilang bahay habang si Badong naman ay namimilipit na sa sakit ng tiyan dahil sa gutom na hindi niya maintindihan. Bahala na. Alam kong hindi ako pagbibigyan na Atenelya ng manok niya kaya nanakawin ko na lang para sa anak ko. Pagdating ni Sedes sa bahay ng kapatid, ay walang pagdadalawang isip niyang tinungo ang kulungan ng mga alaga nitong manok at mabilis na kumuha ng dalawa upang katayin at gawing tinola para sa anak. Bakit kaya nag-iingay ang mga manok? Sino yan? Naku, natunugan ako ng ate ko. Sabing sino yan? Parang may nagnanakaw ata. Papuntahan nga. Naku, palabas na ng bahay si ate. Bahala na. Pwede na itong isa. Ay, nako. Pusa lang pala kaya nag-iingay ang mga manok. Lintik na pusa. Binulabog pa ang masarap kong tulog. Baka balik na nga. Naku, mabuti na lang hindi ako napansin ni ate. Makauwi na nga lang at baka ako nang mangyari sa anak ko. Nagmamadali na ngang umuwi si Sedes. Subalit ganun na lang ang pagtataka niya nang makitang wala na ang anak sa hinihigaan nito. Badong! Anak, nasan ka? Nandito na ang inay. Nag-aalalang tinatawag at tinahanap ni Sedes ang anak. Subalit ang hindi niya alam, nakasalukuyan ng binabagtas ni Badong ang bundok patungo sa itay nito. Gutom na ako. Gusto ko ng karne. Sambit ni Badong na tila ba wala ito sa sariling katinuan.
Nag-uumpisa na rin itong maglaway ng napakalapot at unti-unti nang humahaba ang mga kuko nito kasabay ng pag-uslian ng mga pagil nito. Luminaw din ang paningin niya buhat sa madilim na kapaligiran at mas lumakas ang kanyang pangamoy at pandinig. Gusto ko ng karne. Nagugutom ako. Gusto ko ng karne. Paulit-ulit na sambit ni Badong hanggang sa makarating ito sa puntod ng kanyang ama. May naamoy akong masarap na karne. Masayang bulong ni Badong habang walang patid ang pagtuloy ng laway nito habang inaamoy-amoy ang puntod ng kanyang ama. Ito ang karne ginahanap ko. Nakakagutom ang amoy. Sa isang iglap ay walang pag-atubili nitong hinukay ang bangkay ng kanyang ama at kinain ang mga lamang loob nito. Ang sarap pala ng lamang loob ng tao. Dinukot ni Badong ang puso ng ama at pinagsawaang kainin. Pagkatapos ay isinunod nito ang iba pang parte. Tumutulo naman sa mga kamay ni Badong ang mga dugo at halos maligo na siya sa dugo dahil sa pagkain sa sarili nitong ama. Ito na ang pinakamasarap na karne na tikman ko. Nang mabusog si Badong, ay mabilis siyang umalis at umuwi sa kanila. Kinabukasan, nakita na lamang siya ni Sedes na natutulog sa higaan habang maraming dugo ang buo nitong katawan. Badong, anak, bakit naliligo ka sa dugo? Anong nangyari sa'yo? Inay, nakain ko ang itay kagabi. Ha? Anong nakain, anak? Kagabi, inay, parang naging aswang ako. Gustong gusto ko kumain ng karne. Yun pala'y karne ng taong hinahanap ng sistema ko. Hindi ko napigilan ng gutom. Kinain ko ang mga lamang loob ni Tay para maibsan ang aking pagkagutom. Paano ka naging ganyan, anak? Saan mo nakuha ang pagiging aswang mo? Hindi ko din alam, inay. Pero baka nahawaan ako ng halimaw na umatake sa amin ni Itay. Naku, anak, patawarin mo ako. Kung hindi ko sana hinayaan na mga kayo ng Itay mo, sana normal pa ang buhay natin. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa inyo, mag-ama. Hindi ka dapat naging ganyan. Malaking problema ito. Basta dapat sikreto lang natin to, ha? Anak, walang pwedeng makaalam ng nangyari sa'yo. Kahit ng mga kaibigan mo o ang tiya Nelia mo. Opo, inay, masusunod po. Inay, pwede pa ba ako matulog ulit? Inaantok pa ako eh. Maligo ka na muna, anak. Saka ka bumalik sa pagtulog mo. Dahil kailangan mo munang linisin ng mga dugo dyan sa inihigaan mo. Bilisan mo na. Baka may makakita pa sa iyong duguan ka. Sumunod naman si Badong sa iniutos ng ina. At pagkatapos niyang makaligo at makabihis, ay maghapon siyang natulog lang. Badong, anak, maghapon ka nang natutulog. Hindi ka pa ba nagugutom? Hindi naman, inay. Siguro mamayang gabi na lang po kakain. Gusto ko po kasi matulog. Hinayaan naman ni Sedes ang anak at itinuon na lang nito ang sarili sa pagtatrabaho sa kanilang taniman ng mga kalamansi. Buong maghapon siyang nag-iisip at nag-aalala sa kalagayan nilang mag-ina. Hindi maaaring magpatuloy ang kalagayan ni Badong. Baka patayin naman siya ng mga taong bayan kapag nalamang may kakaiba na dito sa anak niya. Isinantabi na muna niya ang pag-iisip at buong araw niyang nilinis ang mga puno ng mga kalamansi. Subalit napapailing na lang siya dahil sa ang papayat ng mga itinanim nilang mga kalamansi. Kinahapunan ay umuwi na nga siya sa kanilang bahay. Saktong gising na rin pala ang anak. Inay, nagugutom na naman ako. Pumunta ka na lang sa kusina. May tinolang manok akong niluto para sa'yo. Pilitin mong kumain ng normal na pagkain, Badong, kagaya ng dati. Huwag mong isipin yung nasabi mo sa akin kanina. Hindi totoo yun. Naiintindihan mo ba? Sige po, inay. Pumunta nga si Badong sa kusina. Subalit sa halip na kumain, ay lumabas ito ng bahay at naghanap na ng mabibiktima. Nakakagutom sobra. Gusto ko karne ng tao.
Sambit ni Badong habang pagala-gala sa labas ng kadiliman ng paligid. Saktong napadpad siya sa bahay ng tiya Nelia niya at nakita niya ang anak nito na nasa labas ng bahay. Mag-isa lang ito at walang kasama, kung kaya't mabilis niya itong inatake. Ang sarap talaga makaamoy ng dugo ng tao. Sa isang iglap ay naitarak ni Badong sa katawan ng biktima ang mahaba nitong mga kuko. Pagkatapos ay sinakbal niya ang leeg nito at dinala sa taniman nila ng mga kalamansi. Pagdating doon ay kaagad na sinaksak ni Badong ang tiyan ng kanyang pinsan at mula doon ay masaya nitong kinain ang mga lamang loob ng biktima. Ang sarap talaga ng puso ng tao. Mukhang unti-unti ko na itong nagiging mas paborito Ngunit habang walang patid ang pagkain ni Badong sa kaawa-awang biktima, ay hindi niya napansin si Cedes na nasa harapan niya na pala ito. Badong? Anak? Ikaw ba talaga yan? Huwag kayong matakot, inay. Hindi ko po kayo sasaktan. Badong, anak, bakit ka nang biktima ng tao? Di ba sabi ko sa'yo pilitin mong kayanin? Sinabihan kita kanina na kumilos ka ng normal at kalimutan mo ang mga sinabi mo sa akin, di ba? Inay, pilitin ko man. Hindi ko kayang labanan ng pagkasabik at pagkagutong sa laman ng tao. Alam kong hindi mo ito kagustuhan, anak. Pero natatakot ako. Balang araw pati ako patayin mo o di kaya mawala ka sa akin. Hindi mangyayari yun, inay. Dahil sobrang mahal na mahal ko po kayo. Kaya kung mahal nyo rin ako, pipilitin mo kong unawain at intindihin. Mahal kita, anak. Sobrang mahal na mahal. Lahat handa kong gawin alang-alang sa'yo. Alam ko po, inay, na nakahanda kong sumuporta sa akin ngayon. Tignan mo, inay. Ang sarap ng pagkain ko. Batang-bata at manamis-namis pa ang mga lamang loob. Anak, hindi ba't pinsan mo yan? Bakit ang anak ng tiya Nelia mo ang binigtama mo, anak? Dapat lang sa kanila, inay. Dahil sa pang-aapi nila sa inyo ni Itay. Ngayon, mararanasan din ni tiya Nelia ang mawalan ng binamahal. Tulala si Cedes sa narinig mula sa anak, pero sa kabila nun ay naiisip naman niyang may pinupunto ito. Ilang beses na nga ba silang minaliit ng mga ito at wala naman silang nagawa kundi tanggapin ng mga yon dahil mahirap labang sila. Ito na rin ang tamang pagkakataon na nakikita niya para mas magkapera sila at mabuhay na maayos ng mag-ina. Kung gaganda ang pananim nila, mas kikita sila ng husto, mas lalayo sila sa panguhusga ng ibang tao. Bilisan mo na ang pagkain, anak, at baka may makakita sa atin. Kakatapos ko lang, inay. Paano itong bagay? Dito na lang natin ilibing sa puno ng kalamansi at gawin nating pataba. Bilisan mo. Tulungan mo ko. Buhatin natin siya dito. Tamang-tama to, nay. Basta, kung mambibiktima ka, anak, dalhin mo dito sa taniman ng kalamansi at dito natin ilibing ang mga bangkay para gawin nating pataba sa ating mga tanim. Salamat sa pag-unawa mo sa akin, inay. Ngayon ramdam ko pa kung gaano mo ko kamahal. Sobrang mahal kita, anak. Lahat gagawin ko para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Maski ano pa man ang mangyari. Makinig ka. Bukas na bukas, bibigyan kita ng pera. Bumili ka ng likido para dito. Maganda daw yun. Para hindi mangamoy ang lupang pinagpabaunan ng mga patay na hayop. Tulungan mo din ako magbungkal ng malalim-lalim pa para sa mga bangkay na gagawin nating pataba. Kinabukasan, malakas na hugulgol na pag-iyak ng tiya Nelia niya dahil sa pagkawala ng anak nito. Hinanap nito ang anak sa buong baryo subalit hindi pa rin makita. Walang bakas ang nag-iisa nitong anak. Buong maghapon siyang naglalakad para hanapin ito pero ni Anino ay hindi niya mahagilap. Anak, alam mo bang 2 araw na nakakaraan pero naghahanap pa rin ng tiya Nelia mo. Mabuti nga sa kanya. Eh di ngayon, iiyak-iyak siya. Naramdaman din niyang ang mamatayan at walang dumamay.
Kahit anong gawin niya, inay, hindi niya mahanap dahil inilibing natin na maayos ang bangkay nito. Ang mabuti pa siguro, anak, sa kabilang baryo ka muna mambiktima nang sa ganun, hindi makahalata ang mga tao. Sige, inay, pero habang nasa kabilang baryo ko, magmanman ka din nang pwede kong biktimahin dito sa baryo natin. Walang problema, anak. Basta tulad pa rin ng dati. Dalhin mo sa taniman ng kalamansi ang mabibiktima mo. Masusunod po, inay. Dahil sa labis na pagmamahal ni Celia sa anak, ay kinonsinti niya pa ito at hindi na nito namamalayan na maging siya ay naging masama na rin at kasabwat sa pagpaslang sa mga nabibiktima ng anak. Anak, may magandang ibabalita ako sa iyo. Ano yun, inay? Pagkain ba? Ang siba mo naman sa pagkain, anak. Halos walang palya ang pamibiktima mo, ah. Ano nga ba ang magandang balita, inay? Dahil sa mga pataba natin, mas gumanda at mas dumami pa ang mga bunga ng mga kalamansi natin. Magandang ideya po kasi ginawa natin, inay. Siguro, sa mga susunod na araw, magsisimula na akong umani at ibibenta natin sa mga palengke. Dahil sa mga bangkay na inilibing sa taniman ng mga kalamansi, ay tumaba pa lalo ang mga tanim at mas gumanda ang naging bunga. Sobrang hitik na hitik ang bunga kung kaya't naging dagsa ang mga parokyano ni Cedes. Badong, anak, may parokyano akong buntis. Doon lang nakatira sa bandang dulo ng ating baryo. Talaga po, inay? Ayos. Mukhang masarap na makakain ko ngayon, ah. Hindi pa ngayon, anak. Dahil sa makalawa pa yung tutungo rito para umangkat ng mga kalamansi natin. Hayaan mo muna siya makabili sa atin at magkaroon naman ako ng pera. Ano ka ba? Sige lang, inay. Mas makakakain pa naman ako mamayang gabi. Yung pinatay kong bata at inilibing sa taniman. Huwag ka maingay, anak. Papunta dito ang tiya Nelia mo. Sumilip si Badong sa bintana at nakita niya ang kanyang tiya Nelia. Nagmamadali sa pagpunta sa kanila kung kaya't mabilis siyang nagtago sa silid nito. Oh, ate, napasyal ka yata. Mukhang sinuwerte ka na ngayon, Cedes. Napakaganda na pamumunga ng iyong taniman. Salamat, ate. Talagang tamang alaga lang para mas gumanda ang tubo at pamumunga ng mga pananim. Mabuti naman nagsikap ka. Akala ko sa akin ka lang aasa sa pang-araw-araw niyo mag-ina. Yun ba ang sadya mo dito, ate? Ang manumbat at magsalita ng masasakit, ha? Hindi yan ang pinunta ko dito. Naparito ako dahil nais kong sabihin sa'yo na may hinala akong may kinalaman ka sa pagkawala ng anak ko. Ha? Ako? Ganyan na ba talaga kataas ang tingin mo sa sarili mo? At pati pagpatay, gusto mo din ako ang gumawa? Mahirap mambintang, ate, na walang patunay. Pwede kitang kasuhan yan. Gawin mo. Basta siguraduhin mo lang na wala kayong kinalaman sa pagkawala ng anak ko. Dahil mananagot kayo. Ikaw lang naman ang may motibong saktan kami. Dahil hindi ka lang napagbigyan nung nakaraan. Ipamalita mo sa buong bayan na ako ang pinaghihinalaan mo. Magsumbong ka na rin sa mga pulis para maging sentro ka ng katatawanan. Mawalang galang na, ate. Umalis ka na lang bago makagawa pa ako ng masama sa'yo. Hindi mo ko matatakot, Cedes. Tandaan mo yan. Ramdam ko may ginagawa kang masama sa likuran ko at patutunayan ko yan. Umalis ka na. Umalis ka na, Ate Nelia. Walang kwentang kapatid. Dapat lang talaga sa'yo mamatay ng anak. Akala mo ba matatakot ako? Inay, gusto mo isunod ko pa ang isa pang anak ni Tia Nelia? Hayaan mo na muna, anak. Sa susunod na lang, pag talagang wala nang makukuhang pagkain. Nakakabwisit talaga si Tia Nelia. Pag ako napuno, uubusin ko silang lahat. Huwag mo na lang munang patulan, anak. Ang mahalaga, hindi nila napapansin ang pag-iral mo sa ating baryo. Kinagabihan ay nakaramdam na naman si Badong ng matinding gutom. Inay, nagugutom na naman po ako. May inihanda na akong pagkain mo, anak.
Isang batang babae ng ating kapitbahay ang isinilid ko sa sako at ibinaon sa taniman sa bandang gitna ng taniman natin. Talagang mahal na mahal ako ni inay. Salamat inay ah. Sige po, tutungo na ako ron. Sige anak, susunod na lang ako ron sa paglibing ng bangkay. Opo inay, mauna na po ako inay. Kanina pa kumakalamang sikmura ko sa gutom eh. Napatawa na lang si Cedes sa sinabi ng anak. Subalit ang hindi nila alam na nasa paligid lang pala si Nelia at nagmamasid sa ikinikilos nila. Sinasabi ko na nga ba, may itinatagong kakaiba ang mag-inang ito. San kaya patungo si Badong? Parang nagmamadali. Nagpatuloy sa pagmamasid si Nelia sa bahay ni Cedes. Ay nako, hanggang kailan ko ba gagawin ang pagpatay at paglibing ng mga biktima ng anak ko? Alam kong hindi magtatagal ay malalantad ang pagkatao ni Badong. Kaya mas mainam siguro kung aalis na lang kami sa lugar na ito at magpakalayo-layo. Tama pang narinig ko. Patay? Biktima? Sinasabi ko na nga ba, maitinatago itong Cedes na ito sa akin. Mabuti pang manmanan ko pa ito na maigi para masigurado ko kung ano talagang tinatago ng mga ito. Ilang saglit pa ay tumungo na si Lola Cedes sa taniman ng mga kalamansi, kung kaya't dahan-dahan din na sinundan ito ni Nelia. Badong, anak, tapos ka na bang kumain? Hindi pa inay. Sobrang sarap po kasi nang hinanda niyo pagkain para sa akin. Oo naman anak. Sobrang mahal ka ng iyong inay. Nagustuhan mo ba? Sobra po inay. Di hamak na mas masarap pa ito sa anak ni Tia Nelia. Ang sarap pala, lalo na kung batang-bata ang nakakain ko. Magpakasawa ka lang anak, dahil hindi lang yan ang matitikman mo. Pag nakuha na natin ang sinasabi ko sa yung buntis na parokyano ko. Mukhang masasabik na ako, inay. Oo anak, dahil pagkatapos nating mabiktima yon at matapos nating maibenta ang mga kalamansi, aalis na tayo sa baryong ito. Ha? Saan tayo tutungo, inay? Magpakalayo-layo, anak, sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Mga walang ya kayo. Kayo pala ang dahilan ng pagkawala ng anak ko. Hindi ko kayo hahayaang makaalis sa baryong ito. Kailangan kong unahan ang mga plano ninyo. Bulong ni Nelia sa sarili habang patuloy na umaagos sa mga mata nito ang masaganang mga luha dahil sa mga natuklasan, lalo na ang pagkamatay ng anak niya sa kamay ng kapatid at pamangkin niya. Inay, tapos na po akong kumain. O sige anak, ilibing na natin para makabalik na tayo sa bahay. Subalit habang abala sila Badong at Cedes sa paglilibing sa biktima upang gawing pataba sa taniman ng kalamansi, ay may narinig silang mga tao na naglalakad sa taniman. Badong, anak, huwag kang maingay. May mga taong umaaligid. Baka nga mga magnanakaw inay ng ating mga tanim. Mabuti siguro atakihin ko na. Wag anak, baka mapano ka. Akong bahala inay. 4 lang sila. Kayang-kaya ko silang patayin. Ikaw ang bahala anak. Sige na. Ako nang bahalang tumapos sa paglilibing dito. Opo inay. Sa isang iglap ay muling nagbago ng anyo si Badong sa pagiging isang nakakatakot na nilalang. Muli itong nagkaroon ng mahabang mga kuko, kasabay ng mabalahibo nitong katawan at nagtataasang mga pangil. Mabilis na umatake si Badong sa mga kalalakihan. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang kutob kong aswang ka. Tama si Nelia. Totoong may aswang na naniniraan sa baryong ito. Hindi mo na may babalita sa buong baryo ang natuklasan nyo dahil uubusin ko kayo ngayong gabi. Hindi ako natatakot sa iyo, aswang. Mga kasama, maging alerto kayo dahil huhuliin natin at papatayin ng mapapinsalang aswang na ito. Sambit ng antingero at mabilis na hinugot nito ang talibong at nakipaglaban sa aswang. Dahil sa taglay na bilis at liksi ni Badong,
ay walang kahirap-hirap niyang naiilagan ang mga atake ng mga kalalakihan. Yan lang ba kaya nyo? Gayon, ako naman! Sinugod ni Badong ang dalawang kasamahan ng antingero at mabilis na inaitarak ni Badong ang mahaba nitong mga kuko sa dibdib ng isa, samantalang ang isa naman ay matagumpay niyang nasakmal sa leeg. Ano, antingero? Nararamdaman mo na ba ang katapusan mo? Huwag kang pasiguro, aswang. Dahil kahit nalagasa kami ng dalawa, hindi ibig sabihin panalo ka na. Ganon ba? Tignan na lang natin! Muling umatake si Badong sa antingero at sa isang iglap ay nagkaroon muli ng labanan. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, nagpakawala ng pangtigalpo at mga usal ang antingero dahilan upang manghina si Badong. Nag-usal ang antingero at hinipan nito ang hawak-hawak na talibong at mabilis nitong iniunday sa aswang. Kampalasang albularyo! Papatayin kita! Ngayong tinablang ka na ng talibong kong may usal, sigurado akong katapusan mo na. Anak, tumakbo ko na pauwi sa bahay. Ako nang bahala sa antingero. Ganon na lamang ang pagkagulat ng antingero dahil hindi niya inaasahan ang biglaang pagsulpot ni Cetes mula sa likuran nito at huli na ang lahat dahil nagawa na siya nitong mapalo sa ulo nito at mawalan ng balay. Tumakbo ka na, anak. Susunod na lang ako. Ililibing ko lang mga napaslang mo para walang makakita. Opo, inay! Mabilis namang umalis si Badong at umuwi ng bahay. Subalit bago muling paluin ni Lola Cedes ang antingero, ay nahawakan siya ng isa sa mga kasamahan nito. Maya-maya pa'y nagkamalay muli ang antingero. Pakawalan ninyo ako! Pakawalan niyo ako! Tumahimik ka dyan! Wala kang awa. Isa kang makasalanang tao at walang pinagkaiba sa anak mong aswang na mahilig mambiktima ng mga inosenteng mga tao. Bakit, antingero? Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, gagawin mo rin ang ginawa ko, alang-alang sa pinakamamahal na anak. Kahit anong dahilan mo, hindi pa rin basihan ng mga yan para pumatay ka at konsintihin ang iyong halimaw na anak. Pagdating ni Badong sa bahay, ay kaagad siyang pumasok sa silid nito upang magtago habang hinihintay ang pagdating ng kanyang ina. Maya-maya pa'y narinig niya ang sigawan ng mga tao at nang sumilip sa butas ng kanyang silid, nakita niyang napaligiran na ang bahay nila ng mga taga-baryo na may hawak-hawak na mga sulo at mga pinatulis na kawayan. Sunugin ang aswang! Sunugin! Sigaw ni Nelia at ng mga taong naroroon na sobrang galit na galit dahil sa pamaminsala ni Badong. Naririnig mo ba ang sigawan ng mga taong naroroon sa inyong bahay? Sigurado akong napalibutan na ng mga ito ang bahay nyo at malapit nang sunugin ng aswang mong anak. Hindi! Badong, anak! Pakawalan ninyo ako! Buong lakas na nagwawala si Celia mula sa pagkakahawak, dahilan upang mabitawan siya ng albularyo at kasama nito. Mga kasama, sunugin ang salot na yan! Pinatay niya ng anak ko! Kaagad na inihagis ni Nelia ang dala nitong sudo, maging ng mga taga-baryo sa bahay nila Badong, dahilan upang magkaroon ng apoy. Natanaw naman ni Cedes ang umuusok nilang bahay, dahilan upang mapatakbo siya ng mabilis at magsisigaw. Badong, anak! Badong! Papunta na ang inay, huwag kang mag-alala, anak. Iniligtas kita sa kanila. Cedes, huwag mo nang tangkaing pumasok pa. Mga kasama, takpin niyo si Cedes. Ate, parang awa niyo na, huwag niyo papatayin ang anak ko. Dapat lang napatayin ang salot na yan upang hindi na makapaminsala. Hindi kasalanan ni Badong ate na maging aswang. Nahawa lang siya ng halimaw na umatake sa kanila ni Felipe doon sa bundok. Parang awa mo na, ate. Maawa kayo sa anak ko. Badong, anak! Inay! Inay, tulungan niyo po ako, inay! Sige mga kasama,
Sunugin at patay ng salot na aswang na yan! Dahil sa mga sinabi ni Nelia, ay hinagisan pa ng mga taga-baryo ng Sulu ang bahay nila Cedes dahilan upang biglaang lumaki ang apoy. Inay, tulungan niyo po ako! Hindi ako makahinga! Ate, parang awa mo na. Huwag mong patayin ang anak ko. Aalis kami dito, ate, magpapakalayo-layo. Ibibigay ko na sa lupang minana ko maging ang taniman ng mga kalamansi. Huwag ako, Cedes, dahil alam ko na ang sekreto kung bakit matataba at hitik sa bunga ang inyong taniman ng mga kalamansi. At yun ay dahil sa mga bangkay na inilibing nyo doon na biktima ng anak mong salot. Ngayon, Cedes, tingnan mo kung paano tupukin ng apoy ang inyong bahay kasama ng salot mong anak. Tumingin si Cedes sa bahay at kitang-kita nito ang malaking apoy na unti-unting tumutupok sa kanilang bahay. Sumigaw si Cedes at mabilis na pumasok sa natutupok nilang bahay. Dahil sa ginawa ni Cedes ay kasama rin itong nasunog kasama ang pinakamamahal nitong anak. Napaluhan na lang si Nelia habang tinitignan ang pag-abo ng bahay ng kanyang kapatid at pamangkin. Masakit man sa kanya ang pagkamatay ng mga ito, subalit ipinagpapasalamat na rin niya dahil nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak at ng iba pang mga inosenteng na biktima ng aswang. Lumipas ang maraming taon at kahit matanda na si Nelia ay hindi pa rin ito makakalimutan ang kapatid at pamangkin. Lubos ang kanyang pagsisisi dahil hindi naging maganda ang pakikitungo niya sa pamilya ng kanyang kapatid at hindi niya naipakita ang tunay na pagmamahal sa mga ito. Upang maibsan ang lungkot at pagsisisi ni Nelia, ay palaging bukang bibig niya pa rin ang kanyang kapatid na si Cedes at ang pamangkin niyang si Badong at palagi niyang ikinikwento sa aking ama ang naging buhay ng mag-ina at ang sikreto nitong pataba sa taliban ng kalamansi. Pumanaw man si Nelia, ay nanatili pa ring buhay ang karanasan nito at nagpasalin-salin sa aming mga apo ang kwento ng mag-inang may lihim na kakaibang pataba sa taniman ng kalamansi. Wakas.